Ano nga ba ang katangian ng isang Pilipina bago sumabak sa Miss Grand International? Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ngayon pag-uusapan natin yung mga qualities ng mga girls, ng mga beauty queens, ng mga Pinay, na pwedeng sumabak sa Miss Grand International na panglabanan, pangbardagulan sa Miss Grand International. Syempre, ang talagang ipinapalaganap ni Mr. Nawat, di ba? Na qualities na kailangan na at ito ang kanyang hinihingi sa mga beauty queen na gustong manalo sa Miss Grand International. Una, meron kang 4 B's. Body, beauty, brain, and business. Tapos may dinagdag sila, behavior. 5 B's na. Ayun. Kailangan nating mahanap yun sa isang Pilipina na may body, beauty, brain, business, and behavior. So, mahirap siya. Kasi mayroon tayong mga girls na ayun, tuwang-tuwa yung mga aso sa kakatahol. Meron tayong mga girls na may mga quality na mga ganyan. Kaya, pero kulang na halimbawa, kulang sa business, kulang sa beauty, kulang sa body, at meron ding kulang sa brain. Hindi naman kulang sa brain, kung bagay yung communication niya, hindi pangabog ng bongga-bongga. Una pa lang yun ha. Una pa lang yung hinahanap ng Uncle Nawat natin sa isang beauty queen na dapat mag-compete sa Miss Grand International. So, bilang Pilipina, ito talaga ang basis. Body, beauty, brain, business, and behavior. Okay. First, qualities. Next, performance. Kailangan talagang kabugan. Samantha Bernardo, CG Opiasa, level of performance. Mga ganung level. Yung walang hold back, yung hindi trained, yung hindi, ay, ganito lang yung kaya ko, yung ganitong talagang performance level, hindi lang sa stage, kundi talagang magpe-perform ka sa mga eksena, sa kung anong, basta maanohan ka lang ng camera, magpe-perform ka ng iyong bonggang-bonggang performance without hesitation, walang holdback, walang barrier. Kasi marami tayong mga beauty queen na talaga lang naman. Kung mag-perform ay talagang, kung ano lang yung train, yun lang talaga ang iikot niya. Kung 2 ikot ka dapat dito, iikot ka dito, ganun lang yung gagawin. Kumbaga parang batang 2 years old, hindi niya alam kung anong eksena ang gagawin ng bonggang-bongga. At hindi niya alam kung maging matalino yung performance level. Halimbawa kung upbeat yung music, kung slow yung music, dapat talagang makibagay ka, makiayon, train, at talagang maging matalino when it comes sa performance kung ano ang dapat kumabog. Kumbaga, when it comes sa performance talaga, maiisip natin yung Samantha Bernardo at saka si G. Opiasa, di ba? When it comes sa pag-perform sa stage. Even swimsuit man yan or evening gown. Kasi alam nila dalhin yung sarili nila. Unlike yung iba nating beauty queen, Diyos ko, puyagaba na lang talaga. Gusto mo, yung audience na mismo magsasabi, ikot ka dito, ikot ka dito, aura dito, pero wala pa rin ginagawa. Ganon yung ibang mga beauty queen ng mga Pinay na represent sa Miss Grand. So, paano mo nanalo yung mga ganong eksena? Yung walang ginagawa. Yung parang tulala lang. Ganon. Next, ito may mga qualities na mga hinahanap ng Uncle Nawat ninyo. Dapat famous ka. Marami kang followers. Alam mo kung paano i-promote ang Miss Grand International. Hindi siya nagkokorona ng mga puchu-puchu lang ng iyong eksena.
kailangan talaga yung engagement yun sa tao, yung paniniwalaan ka ng tao. Kasi Miss Grand International, although boy butuhan to, pero wala namang bayad yung iba, may bayad naman yung automatic top 10, pero yung Power Country of the Year, wala namang siyang bayad. So kailangan, kung malakas ka talaga sa social media, Instagram, Facebook, TikTok, at sa lahat ng platform ng social media, para yung mga fans mo ay madala mo doon. O di ba? Kailangan talagang famous, maraming followers. At kailangan natin yan. May mga kandidata kasi tayong kompleto nga sa 5Bs, magaling mag-perform. Dito nadali si CJ Opiasa followers. Kasi 300,000, something like that lang yung followers. Kumbaga, ikumpara kay Miss India, million yung kanya. O di ba? Nadali tayo dito. Hindi ko naman sinasabing ito talaga yung ikinatalo niya, pero vocal naman ang may-ari ng Miss Grand International na kailangan talaga magaling ang engagement sa tao, maraming followers, talagang kayang i-promote ang Miss Grand International. So, ayun, kailangan talaga. Requirements talaga siya para manalo ka ng Miss Grand International. Para bonggang-bongga, di ba? Parang maraming supporter, more fan, more chances of winning. O, ganon! At ito ang pinakabongga sa lahat. At kailangan talagang maposes lahat ng beauty queen ng mga ganitong attributes, ng ganitong katangian para mag-compete. Hindi lang sa Miss Grand, pati sa ibang mga pageant. Ito ay yung last but not the least na kailangang katangian mo ito, yung attitude mo, mabuti kang tao. Kasi may mga ibang beauty queen, pag kinakausap mo, kung saan-saan kisame yung mga mata, kinakausap mo na lang ng normal, hindi pwedeng tumitig sa mata at kausapin mo, at kung hindi kung siing bahagi ng mundo ka nakatingin. Kasi minsan sa eye-to-eye contact, makikita mo yung sincerity, makikita mo yung authentic niya, makikita mo yung sarili niya pag eye contact, tapos makikipag-usap, ang bongga nun. Ang sarap ng ibig sabihin, wala siyang hinahide, wala siyang mga eksena, walang ginagawang masama. Mga ganong na, kasi minsan nahuhuli mo sa eye contact kung minsan nagsisunungaling din at kung plastic yung isang tao, di ba? Pero dapat yung attitude talaga or personality talaga ng babae ay very genuine, authentic, para alam mo yun, hindi ka magkakaproblema. Just like si Gio Piazza, di ba? I-example ko na talaga siya kasi siya ang isang malaking example kung paano magiging magpakatotoo, magiging authentic, magiging genuine at magiging kind. Ayan. Example ko na sa inyo. Tingnan mo nung coronation night, may lumapit ba ang ang mga kandidata kay India para ikaw? Merong lumapit. Pero tingnan niyo naman, dinumog si Gio Piazza. Even na siya hindi siya nanalo, even first runner up na siya. O di ba? Kasi kung mabuti ang pakikitungo mo sa kapwa kandidata mo, wala kang dapat pagkaabala. Ano ba tawag doon? Wala kang dapat iisipin pa, kasi pag mabuti kang tao, magre-reflect yan at talagang sila mismo ang magtutulak para maging winner ka, di ba? So ayun, ang maganda talaga ang pag-uugali mo, bobongga ang iyong buhay ng bonggang-bongga, di ba? So ayan yung mga qualities na girls na dapat na lumaban sa Miss Grand International. Yung 5Bs na tinatawag: body, beauty, brain, business, and behavior. Nandyan, dapat sa katauhan mo yan. Ang performance, ang no hold back performance, eksena, kembot dito, kembot dyan. Ganun mga performance, hindi yung papakitaan mo kami ng trained at saka ano ba tawag dito, yung galawang pangsanggol, kung ano lang yung inutos, yun lang yung gagawin. At kailangan marami ka talagang follower. May social media, ka talaga, mataas ang iyong engagement at marunong ka dapat makikipag-usap sa mga fans mo. Hindi kagaya ng ibang beauty queen, naka-private yung account. Akala mo naman, charot lang. Pero choice nila yun, di ba? So, kailangan yung engagement mo sa tao ay talagang bongga. At talagang, kung sasali ka sa Miss Grand ka lang dapat talaga ipinopromote mo yung organization. At syempre, ang importante sa lahat, yung maganda ang pag-uugali, yung attitude mo baga.
kung ano ang pakikitungo mo doon sa mga sisters mo doon sa pageant, kung anong pakikitungo mo doon sa mga janitor sa pageant, kung anong pakikitungo mo doon sa organization, para pag kumpleto na yan lahat, yung etong mga qualities na to, nako, for sure, golden crown para sa Pilipinas. There you go, guys. Maraming salamat at sinubaybayan ninyo uli ang aking vlog. Maraming thank you sa mga talagang masugid na nanonood sa akin sa araw-araw, lagi-lagi, sabi nga ni Mama Sam. Thank you so much. This has been Gaisel Ortega. Maraming salamat. At kung may comment down below, mag-comment down below lang pala kayo sa mga violent reaction ninyo, views and opinion, at saka suggestion ng mga pwede pang katangian na maposes ng isang dalagang Pilipina para mag-compete sa Miss Grand International. Paalam!